Hello, good evening mga boxing fans, mga ka-circle. So, um, comment tayo dun sa nangyaring usap-usapan, no? So, ngayon, medyo kumakalat ngayon yung usapan na yung next daw na laban ni um, Naoya Inoue, no? Ang next daw na Filipino boxer is si Cuadro Alas. Also, na yung real name niya is si Janriel Casimero, no? So, kung sa ating mga boxing fans, no, lalo na yung mga hindi pa nakakaalam, si Janriel Casimero po, isa po siyang former WBO bantamweight champion, no. So, nawala kasi sa kanya yung belt na yon, no. Na yung belt niya na yon supposed to be dapat yung kay Paul Butler, no. So, nakuha ni Paul Butler yung belt niya. Nagkaroon ata ng legal problem, no, doon sa mismong boxing commission yung nangyari kay Janrel, kaya natanggalan siya ng belt. So yung belt napunta kay Paul Butler, no. Ngayon, comment tayo dun sa nangyaring usap-usapan. Yun nga, si Janrel Casimero daw yung next na lalaban. Sa akin naman, no, walang problema na siya talaga yung lalaban na susunod, no. Di naman natin mapipigilan yan eh. Kasi ang mag-uusap naman yan, yung promoter, 'di ba? Yung business, kung sang-ayon lahat sa mapag-uusapan, wala namang sigurong problema diyan, no. Anything can happen, no. Wala namang problema diyan eh. Anything can happen as long as pabor naman sa dalawang camp yung usapan, no. In my opinion, my own opinion regarding dyan sa laban yan, just in case, no, tingin ko hindi pa siguro dapat mangyari. Sana mangyari, 'di ba? Sana mangyari, pero for me medyo malayo pa siguro. Kasi unang-una sa lahat, yung mandatory contender ngayon ni Naoya Inoue, si Luis Nery. Most probably baka mangyari yan next year. Bilang tayo ng mga 5 buwan, siguro by May or June makalaban na naman yan si Naoya Inoue. Ano yan, magiging defending champion ngayon si Naoya Inoue, no. So kay Luis Nery, and then after kay Luis Nery, hindi natin alam sino yung sunod niyang laban, pero sana nga, no, dahil naging ugong-ugong naman tong usapan na to, sana si Janriel Casimero. Pero ang question ko, paano siya papansinin ni Naoya Inoue kung wala naman siyang magandang resume? 'Di ba? It's unfair naman siguro na habang si Naoya Inoue ay nagpapaganda ng resume, si Janriel Casimero naman pinapapangit niya yung resume niya. 'Di ba? Ano 'yon? Parang lumalabas patuloy na si Naoya Inoue yung siya yung challenger? Ganun ba 'yon? 'Di ba? It's very unfair, 'di ba? So I think para makasayang ganyang labanan muna siguro ni Casimero yung mga sa mga rank number 1 ng Super Bantamweight Division. Sino ba yung mga nasa rank number 1? Luis Nery, Akhmad Aliev, Sam Goodman. So tingin ko labanan niya muna yung mga 'yon, 'di ba? And then naharap ka kay Naoya Inoue. So kung if ever just in case na manalo ka, for example kay Murodjun Akhmad Aliev, si Murodjun Akhmad Aliev pala siya yung dating champion, no, na tinalo ni Marlon Tapales. That's why si Marlon Tapales hawak niya yung WBA tsaka IBF champion, no. Nakuha niya yung kay Murodjun Akhmad Aliev. Si Murodjun Akhmad nito lang nanalo siya. So labanan niyo muna si Murodjun Akhmad Aliev siguro. If ever na just in case manalo siya doon, edi labanan niya si Naoya Inoue. Siguro naman papansinin na siya ni Naoya Inoue. 'Di ba? It's very unfair naman na nagpapaganda ng resume itong si Naoya Inoue, and then siya, 'di ba, pinapapangit siya. And then binigyan na siya ng maraming chance na pagandahin yung resume niya, 'di ba? And hindi naman niya ginawa. Kasalanan niya 'yon. Pinaka-example niya lang niyan yung kay huling niyang labang kay Oguni, 'di ba? That fight, 'di ba? That fight ginawa 'yon para magmukha siyang malakas.
'Di ba? Magmukha siyang good, magmukha siyang the best boxer. Pero hindi. Anong nangyari sa laban? Natabla. 'Di ba? Hindi pa magandang performance dahil unang-una para lumalabas, lamang na lamang pa si Oguni. Eh guys, si Oguni wala naman sa rankings ng Super Bantamweight Division. Wala. Bakit? Ano ba ang naging ano ni Oguni? Dati siyang champion. Oo, pero at present time wala siya. Ano siya? Retired trainer si Oguni. In short, wala siya ngayon sa boxing era ngayon. Wala siya sa present time. And then dung laban na 'yon, tinatamaan lagi si Casimero. 'Di ba? Medyo nahirapan si Casimero. So for me, tama lang din naman yung nasabi ni Naoya Inoue na di niya mo napapansinin si Casimero kasi nga mukhang di naman siya okay. Hindi naman mukhang mahina si Casimero. For me, that's kind of statement is okay kasi talaga namang malakas naman talaga si Naoya Inoue, 'di ba? Pagandahin niya muna yung resume niya bago siya lumabang kay Naoya Inoue. It's very unfair naman na yung tao, 'di ba? Yung Hapon nagpapaganda, 'di ba? Pinapapogi niya yung kalidad niya. And then ikaw, 'di ba? Anong ginagawa mo, 'di ba? So para talaga wala tayong hangad na hindi matuloy yung laban na 'yan, no? Ang gusto lang natin is sana matupad 'yan at sana maging okay si Casimero, 'di ba? Wag naman sana yung bara-bara lang din kagaya nung dati nung laban niya kay Oguni, no? Na medyo kulang daw siya sa training. So hindi naman tama yung ganun. So yun lang ang comment ko diyan, no? For me siguro medyo malayo pa. Malayo pa siguro na magkaroon ng ganyang kasing laban. Tsaka akyat na rin ng timbang si Naoya Inoue. Siguro kukuha lang siya ng 2 fights. No, after nan wala na. No, pupunta na siya ng featherweight division, 126 pounds. So wala na siguro. Pero sana mangyari para matapos na yung ganyang agam-agam, no? At matuldukan na yung ganyang issue na natakot daw si Naoya Inoue. I think naman hindi naman siguro takot si Naoya Inoue. It's all about business, guys. It's all about business. Muli, maraming salamat. Sana kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe para karoon din ng magandang suporta tong channel ko kahit medyo maliit lang, bago lang, no? So, bibigyan ko kayo ng magagandang update sa sports, lalo na sa boxing kasi nagiging fan na talaga ako ng boxing na ngayon. Ewan ko ba dati basketball pero ngayon parang mas maganda yung boxing ko. Ganda ang boxing, nakakabalalo lalo na pagka champion title fight. Anyway guys, mga ka-circle, Merry Christmas and Happy New Year nga pala. Salamat.